Mula sa ating yamang tubig at sariwang hangin, mga punong kahoy, nagsisilbing tahanan at pinagkukunan ng pagkain, sa kagubatan nagmumula ang lahat ng pangangailangan natin upang mabuhay. Pero patuloy pa rin natin itong winawasak, na para bang madali lang itong maibalik, na para bang mayroon pa tayong ibang matatawag na tahanan. Hindi makatarungan na ang mga taong pinaka-naaapektuhan ay walang kinalaman sa tuluyan nitong pagkasira. Sa mga siglo na lumipas, ang Bagobo Tagabawa ay naninirahan sa paanan ng bundok Apo. Sagrado ang lupa at kagubatan ng bundok, at parte ng kanilang buhay ang pag-aalaga nito. Mula sa puno, tubig, hangin, apoy at bakal, nabuo ang Gumanan, ang sentro ng kanilang kultura. Ang Gumanan ay ang pagpapanday ng metal na may gabay na iginagalang nilang mga espiritu. Sa Gumanan nagmumula ang lahat ng kanilang kasangkapang pang-araw-araw para sa pagtatanim, pangangaso at maging sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga tinitingalang pinuno ng komunidad ay ang Philippine Eagle dahil sa kanyang katapangan, malawak na pananaw at takila na paglipad. Kung naapay agila ang atong lugar, nagpasabot na kanang lugar na doon na pagid sa virgin forest. Bastante pa ang tubig nga nagasupply sa mga panginangganon sa mga tao karon. Dili nimo makita dinhi nga kanang aduna kanang epektado siya sa mga kalamidad sama sa mga bagyo tungod kay makita nimo nga naa pa ang atong kalasangan nga gipuy-an ni agila nga insakto pa siya og depensa dinhi sa among lugar. Upang maiwasan ang matinding panganib, ipinagtibay na mga Bagobo Tagabawa ang kanilang pamamalakad sa pamamagitan ng katutubong pamamahala. Kung doon ay mga dagkong mga project, tinatawag na mga illegal, no, nga maka-distraction, is doon na may mga policy nga mga tribal council. Ang tanang mga proyekto nga musulod, sulod sa among yutang kabilin, kinahanglan gyud magiging siya og meeting, consultation. Kung nakita namo nga dili siya makaayo sa atong kinayahan, makadaot kini. So dili gyud namo kana tugtan. Idineklara ng mga pinuno ang kanilang ancestral domain bilang isang organic farming zone, kung saan lahat ng pananim ay organiko at walang halong sintetikong kemikal.
Upang mas mapangalagaan ang kalikasan, nag-organisa ang komunidad ng bantay puwalasan. Ipinagsama nila ang kanilang katutubong kaalaman at agham para mabantayan at maprotektahan ang kagubatan. Sa usa ka bulan adun nami 10 days nga patrolling. Naay mag-eagle monitoring, naay mag-inventory og kahoy, naay mag-monitor og stress sama sa litag. Napay ano? Pako. Wings. Bakuan nga parisik mo. Ang akong roles is usa ka forest guard. Ako ang tig monitor kung unsa ang mga tingog sa langgam nga among madungog. Sa adlaw ug sa gabi mao nang akong trabaho. Nakita nako. Oh. Unsa ang oras karon? 8:58. 8 8:58. Sige, 8:58. initot. Ito. Sige, 8:58, O, tanong. 9 PM. Kung pila pa sila kadaghan diha o pila pa ka klase ang mga bird, buot pasabot nga ang atong kalasangan buhi pa og kanang malinawon. Noong 2016, nasunog ang Bundok Apo, isang sagradong lugar ng mga Pagobo Tagabawa. Kini nga active nga siga. Estimated kalayon gikan sa fire line is 300 meters. Gikan sa fire line gigireko na mo ganiya. Tanaw na mo is murag kaya ra man atakon. Bantog nga naami diri. So among gidesisyonan sa among grupo nga i-attack na namo ni para matutukan po namin para dili nakadagan dito sa ubos. Wala silang kaugnayan sa trahedya, ngunit sila ang unang humarap sa pagpatay ng apoy. Ano lang namong ginabuhat kay wala pa may napsak. Initiative na lang namugkan. Watering. Ang natitirang kagubatan sa bansa ay hawak ng mga katutubo. Kaya kailangan nating palalimin ang ating pagkakakilala sa kanila. Kung ating babalikan ang sinaunang pananaw at pakikitungo sa kalikasan, makakalikha tayo ng mga matagalang solusyon sa ating suliraning pangkapaligiran. Maaari nating itong simulan sa pagpapahalaga at paggamit ng katutubong kaalaman na ating minana sa mga henerasyong nauna sa atin. Kung sa ako lang isip ko sa ka-leader, dapat lingkuran sa mga ahensya sa gobyerno nga involved niya ng mga problema sama sa DNR, NCIP, Tribal Council o Barangay Council o uban pa nga nagaprotekta mga NGOs. Pero ang ako lang gusto lang nga ipaabot labi na sa mga ahensya sa gobyerno nga unta kini siya lingkuran tan-aon unsaon nato paglegal pagtubag ang panginahanglanon sa mga tao para ang mga tao dili makahimo og mali. Magtinabangay ta kay kun pasagdan nato kini ang katong makaluluoy katong sumusunod nga mga henerasyon. Buot pasabot kun ang atong ancestral domain buhi pa, ang katawhan ko diha sa ubos buhi pa sad adunay paglaom.